Grabe mga kadugyot. Alam ko medyo sawa na kayo sa pagbubuo ko ng mga perler beads. Pero kasi diba nag-promise ako, hindi ako titigil sa pagbuo ng mga perler beads hanggat hindi natin napupuno itong black magnetic board natin. Pero tingnan niyo naman, sobrang dami ko na nagawa, diba? Bukod doon ay lagi pa tayo pinapadalahan ng bagong set. Eto, pinadalhan na naman tayo ng bagong perler beads. Grabe, napakadami nito. Meron na naman tayong bagong plancha. Meron na naman tayong mga bagong tools na mga tweezer, extra color black and white, yung perler beads board na transparent. Ito, kailangan ko bagong parchment paper. Ito, ilagay ng mga beads. At syempre, itong perler beads. Grabe, tatlong set pa to, napakadami. So mga kadugyot, ito na silang lahat. Kaya naman tara, magbuo na tayo. Ito, nilabas ko na yung ruleta ng Sanrio characters at Pokemon characters. Kung saan tumigil, yun ang bubuuin natin. And then, natapat nga pala siya kay Fennekin. Kaya siya bubuuin natin. Ito ang reference. Ito kasi nabalang ko na muna sa outline. Hindi pa pala ako expert, pero dati kung naabot ako ng isang oras. Ngayon, 20 to 30 minutes na natatapos ko na agad. Basta tayo sa outline. Ngayon, magkukulor na lang tayo. Para nga pala sa mga fan ng mga Sanrio characters. Wait na kayo, malay nyo, diba? Doon naman tumapat ang ruleta at yun naman ang gawin natin. Ito nga mga kaligid, malapit na agad itong matapos. Dito na pala sa last color, yung color yellow. Nakikita ko na. Senen, o diba mga kaligid, sobrang ganda. Excited na nga ako matapos agad talaga to. Kaya naman ito nga, tinipan ko na. Make sure na nakadikit na lahat bago natin baliktarin. Bigyan na natin yung bagong parchment paper na binigay din sa atin. At planchahin na rin natin gamit ang bagong plancha natin. O, diba? Lahat bago. After ilang minutes lang, pwede na siya tanggalin. At ito na ang kinalabasan. Grabe mga kadugot, napaka-smooth. Perfect ang pagkakagawa natin. Wala kabutas-butas. Mukha talaga siyang pixelated. Kaya naman tara, edikitin natin siya dito sa ating black magnetic board. Padami na ng padami ang mga nagagawa natin. Kasi nga daw, mas marami, mas maganda. O, diba? Kunti na lang mapupuno na natin. O siya mga kadugot, sa tingin nyo, sino na gusto yung mabuo? Comment nyo na. So mga kadugyo, may nag-comment na nga pala sa atin. At ang sabi niya, Kuya Dugs, idol na idol po kita. Pwede mo po ako gawa ng perler business Sanrio characters. Tapos ipadala mo po sa akin. Grabe mga kadugyo, ito pala yung mga Sanrio characters. Ang dami nila. At marami sila, kayang-kaya ko to. Bubuuin ko sila, sabay-sabay silang 6 na agad. Pero bago yan, mag-unboxing muna tayo ng bagong set ng perler beads. Ito kasi pinadalhan na naman tayo ng isang set. Madami daw kasi tayo na-inspire, kaya patuloy tayo pinapadalhan. Meron na naman tayong mga bagong tools, mga tweezer, kutsara, tsaka mga plato. Extra color na black and white. Tatlong parasong plastic na gamit pang plancha. Isang bagong perler board na naman. At isang set na naman ng perler beads. O siya mga kadugyo, tara, start natin buuin ng mga Sanrio characters. Eto nga, nagpe-prepare na ako. Nakala din ang mga colors at itong reference na gagawin natin. Bukod sa mga Pokemon characters, ay isang most requested din talaga itong mga Sanrio characters. First time ko nga lang din pala gumawa ng 6 ng sabay-sabay. Dahil kasi na character na to ay talagang kinukomment lagi sa akin. Lalong-lalo na si Kuromi. Pero syempre dahil sabi ng comment ay Sanrio characters daw, binuo ko na silang lahat. Dahil sanay na ako, medyo basic lang naman siya sa akin. Bukod sa maliliit lang naman sila, ay konting color lang naman ang kailangan gamitin. Halos color black and white lang naman ang gamit ko. Konting pink, konting blue, brown and yellow lang naman. Mga kadugo, eto nga, tapos na agad tayo, di ba? Basic lang. O siya, move na tayo dito sa medyo nakakabang part. Kaya natin mag-tip bawat isa. Habang ginagawa ko nga tayo, sobrang maingat talaga ako. Kasi one pagkakamali mo lang, ay gulo lahat to. Di bale sana ko isa lang magugulo, pero lahat to. At sa wakas buti naman nakahinga na ako ng maluwag. Kasi ito na-tip ko sila ng maayos. Hindi nagkagulo. After nun, pinatungan ko na pala siya ng parchment paper. At pinalansya ko na sila ng sabay-sabay. After ilang minutes na pagpaplansya, eto nga, inalis ko na sila isa-isa sa tape. Grabe mga kadugyot, success. Ang ganda ng pagkakagawa natin. Sobrang smooth, walang butas, at ang ganda na pixelated. At dahil nga pala request to na isang followers, hindi ko siya ididikit o idadagdag sa aking collection. Para sa kanya to. O diba kayo, ano gusto niyo gawin natin next? Comment nyo na.